Eto na. Kaharap na po ni Grandmaster Wesley So, yung player na talaga nga naman nagpapahirap sa kanya sa larangan ng chess. Ang history po nila nito talagang napakatindi. Tambak na tambak po si Wesley pagdating sa standard event. Hindi ko na nga mabilang Laging talo si Wesley or madalas talo talaga si Wesley. Pagkalaban niya po ay si Grandmaster Maxim Vachier-Lagrave ng France. At sa pagkakataong ito, round 2, magkalaban na naman sila. Puti si MBL, malusutan na kaya ni Wesley. Ang tinira po ni MBL, E4, sinagot ng E5 ni Wesley. Laging ganyan laban nila. Knight F3, Knight C6, tumira po ng Bishop B5, Ruy Lopez, sinagot ng A6, umatras, and then Knight F6. Laging ganyan laban nila. Pagka Knight F6 po, nag-castling, Knight takes E4, ayan o. Ito po yung tinatawag nilang Ruy Lopez, Morphy defense. Para siyang Berlin, pero nasundutan ng A6. So pagka A6 po, kinapture yan, nag-D5 or D4. Linya yan na sinasagot po ng Bishop E7 lang. Linya pa rin. Pagka Bishop E7, magro-Rook E1 yan. Ang nangyayari po dyan, inaatake yung kabayo. Napapansin nyo kanina, ayaw kainin to kasi ayaw niya mabuksan yan. Dahil Rook E1 talaga paparating. So pagka-atake sa kabayo, ang main line po dito, B5. At pagka B5, kinakapture po yung kabayo dyan. And then sinusundot to ng D5. Ayun, no? Yung D5 po, hitting the rook. Ngayon, may brilliant move dito. Ang white linya to Meron pong Knight takes E5. Ayan, mabilis pong tinira ni MBL, no? So, ang nangyayari ngayon, one piece down na si Wesley dito, pero nakahang po yung dalawang pyesa. So, ang nangyayari po dito, pag kinapture mo yung tore, may kain dito, hitting the queen, tas may kain doon, tas tatakbo lang yung bishop later on, 2 pieces for a rook, hindi pa safe yung king. No? Kaya ang common tira dyan, Knight takes E5 talaga. At tinira agad ni Wesley yun, binawi po yan ng tore, and then kinapture po ito pong bishop. Pagka-take sa bishop, Queen E2 ang common play. Si Wesley So naman, tumira po ng nobility. First time ginamit. Ang kadalasan kasi dito, Bishop E6. At yung Bishop E6 po, marami din pong tabla. Pero Wesley So, no? Mas pinili niya po itong novelty na to. First time pong ginamit, F6 lang. At kung papansinin nyo, sobrang bilis tinira ni Wesley yan. 1 hour and 34 minutes. Preparado si Wesley. So, tumakbo po yung tore and then ang bilis C5 din, no? Number 1 engine move. Siyempre, kinapture yung libre tapos saka naging F7. Pagka King F7, kung papansinin nyo po, si Wesley So, 1 hour and 35, samantalang si MBL, 1 hour and 19. Anong ibig sabihin yan? Alam po ni Wesley yung ginagawa niya, at ito pong si MBL, medyo nangangapa na. Pero ang matindi, according sa engine evaluation, lamang po dito ang puti. Ang tanong, bakit to pinasok ni Wesley? Lamang yung puti kasi lamang po ng pun Tapos hindi pa maganda yung pawn structure, yung king nasa gitna. Ang siguro hinahabol niya underdeveloped. Pero pinasok ni Wesley. Anyway, pagka king F7, nag-knight lang po sa C3, kinapture ni Wesley yung C5, bilis pa rin ni Wesley. Nag-rook sa D3, and then queen lang sa may E7, ang bilis pa rin ni Wesley. Binibigay lang yung pawn. Na kung saan hindi kinapture, nag-bishop E6 develop. Okay? Ano bang meron dyan pag kinapture? Binibigay lang yung pawn Pag tinex po pala yan, bishop takes E7. Yan, pag kinapture mo to, yes, nakakapture ka, bishop F5. May hataw dito. Pag dinipensaan mo ng ganito, rook HD8. Yan ang masakit dyan May mati po sa ilalim. Pag umatras ka naman, rook AC8 lang. Grabe Binibigay lang Hindi kasi pwedeng kainin. Ngayon, pag tinex mo to, bishop takes. Ayun. Hindi pwedeng kainin kasi back rank. Equal lang daw. Underdeveloped po kasi pero bishop. Anyway, yun yung gusto mangyari ni Wesley. Pero ang tinira is bishop E3 na sinagot ni Wesley ng D4 immediately. Ang bilis tumira ni Wesley. Halos 30 minutes yung kalamangan. Preparado si Wes. Alam niya yung ginagawa niya. So, kinapture po yan. Takes, capture, and then rook E8. Ang bilis pa rin ni Wesley.
1 pawn down si Wesley, pero according sa engine evaluation, almost close to equal. So tumira po yan ng knight c6, kinapture, and then binawi, and then a3. Ang bilis pa rin ni Wesley. Ibig sabihin hanggang dito po, nasilip ni Wesley yan. This is move 20 na. Grabe preparasyon ni Wesley, oh. Excellent move yung a3. Kinapture po yan. And then bishop f5 immediately played. Tapos nag-knight lang sa d5, oh. Na, kinapture yung c2. Pilis pa rin ni Wesley, oh. Nag-knight doon. Rook exchange. Ayan, oh. Siyempre, pag kinain mo po yung tore, may kain doon. Kaya mangyayari dyan, ipapalit talaga yan. And then kinapture yung pawn. Rook a8. Tumakbo doon. Tumakbo yung bishop sa f5. Bilis pa rin ni Wesley. Tinulak yung pawn. Kinapture niya. And then nag a3. And after 28 moves, according po sa engine evaluation, equal. Kaya pinasok ni Wesley. Grabe, no? Alam niyo ba, bibili pa kayo sa accuracy nito? Nanunood po kasi ako ng live, nakita ko yung accuracy niya. Ang accuracy po ni Wesley, 99.8%. Grabe kay engine lahat ng tira. Si MBL naman 99% something, 99.2 ata. Anyway, as the game progressed, drawish daw po ito. So tumira si Wesley ng h5, pambis pa rin, no? Nag f3, g5, medyo nag-isip na po siya dyan. Nag king move, h4, nag-isip na si Wesley, no? So nag king e3, rook a5, king move, yan. Ganyan talaga gagawin niya. Nandito yung advantage na pawn, eh. So, lalapit. Tapos, yung rook naman, naka-behind the pass pawn, kaya okay pa. Anyway, bishop d7 was played. Tumalon yung kabayo. Bishop lang sa c3. Tumira po ng a3. Nag-connect. Kasi ang threat po ni Wesley is h3. Kaya inunahan ng h3. So, nag-king e6 na. Nag-rook attacking the bishop. Dinipensahan. And then, knight lang doon. Hindi po makapture yung pawn, no? Kasi, may check. Kaya nag-rook d5, tumakbo, and then rook e5, tumakbo, at very equal pa rin po ito. Pero ang problema ni Wesley, nag-iisip na siya. Kasi dapat, tama tira niya. Kahit kasi equal according to engine, still, this is 1 pawn down. So, ang nangyayari po, rook b5, inatake yung kabayo, chumek, tumakbo po sa may e7, nag-check, tumakbo na naman, and then tumakbo yung kabayo sa may e3 na sinagot ni Wesley ng f5. Ayan, medyo, ayan na. Less than 10 minutes na lang si Wesley. Kanina, very equal. Pagka f5 niya po, slightly better na yung puti. Slightly better. Ano, kaya pa rin i-hold pero slightly better. So pagka f5 po, nag-knight jump doon, ayun kasi, ang naging problema kasi ng f5, pagbalik, nagkabutas dito. Kaya napa-bishop d5 yan, and then tinulak yung pawn, inatake, pero umatras, hitting the pawn on f5 and the bishop, umatras sa e6, dumipensa. So kung papansinin nyo po, nagkaroon na improvement, mas lumalapit na sa pawn promotion. At ang matindi, ito po yung pinakamasakit. Kung kanina lamang na lamang si Wesley sa oras, para na naman siyang pinagkukulam ni MBL, 2 minutes na lang siya. According sa engine evaluation, this is holdable. Ibig sabihin, equal or kaya pa ring itabla. Kaso wala ng oras. Ang nangyari dyan, nag-rook b2 check, tumakbo yung king. Nag-rook e2, hitting the knight, dinipensahan. Nag-king c6, kailangan bantayan yung pass pawn, tinulak. Nag-king b7, ayun na, na mali. Ibalik natin, no? Ang tamang tira daw po is f4 muna. Para malaki pa rin chance ang makatabla. Kasi pagka f4 mo, tatalon yung kabayo sa g4, hahamunin mo lang daw yan, rook a2. Kasi lalapitan mo to, may pagkatabla. Yan ang sinasabi po ng engine dito. Kaso, hindi nakita ni Wesley. By the way, kung mapapansin nyo, 22 minutes na si Wesley kasi move 48 na po eh. So, nagdagdagan sila ng 30 minutes per player. Anyway, nag-king b7, na tinulak ng pawn, nag-king a7, and then nag-rook sa may c3. So, ibig sabihin yan, kainin mo yung pawn ko, may check ako dito, bagsak bishop mo. Kaya nga king b6 ang ginawa niyan, hindi makapasok yung tore. Pagka king b6 naman, umatras yung kabayo. Kailangan niyang igalaw yung kabayo kasi hindi makagalaw yung tore na malaya. So, eto po, magtataka kayo, binibigay pa rin. Kasi pagka kinapture mo, may knight jump. Pagka-check mo, lalapitan. Pagkagalaw mo ng tore, rook c6, bagsakin bishop.
Yun yung mga threat niyan. Kaya nga po, ang ginawa niyan is nag-rook d2. Pagka-rook d2, nag-knight jump to defend upon. At hindi lang yun, may threat po dito, kaya nag-bishop d7. After bishop d7, nag-rook doon para itulak yung pawn na binantayan ng king. And then, nag-rook na naman sa may e3 na chinek lang. Pagkaangat, nag-g5, yun na ang malungkot na tira ni Wesley. Mali pala yung g4 na yan. Yes, may threat po siyang checkmate, no? Kaso, titirahan ka lang ng takes eh. At pagkabawi mo, capture, takes, rook doon, ayun. Anong ending? Takbo yung bishop, bagsak yung pawn. So, ang nangyari, 2 pawns down na si Wesley. Nag-rook c1 po yan. Tumira po ng rook f4 para maitulak yung pawn. King move, nag-check, umangat, attacking the knight na mali. Kasi dito daw po, tagilid na pala si Wesley, mag-a7 ka lang. Ang lupit kasi ng a7 dito, no? Pagka a7 daw kasi, matakot ka sana dito, kaso may rook a6. Isa-sacrifice yung tore. Oh, pati yung knight. Hindi nakita ni MBL yan. Ang tinira niya po, rook f8, which is okay, lamang pa rin. Kaso pagka king b6, nag-rook sa may c5, bumalik, tinirahan lang ni Wesley ng rook to c5. Ang rook f4, kaya bumalik yan, bukod sa depensa dito, gusto makatulak niyan eh, para depensado kasi may bishop. Kaso pagka rook g5 pala, eto, nabuhayan na naman ako ng loob habang nanunood. Kasi, may tabla pa rin. Bakit? Hindi po makagawa na ng improvement si MBL sa setup na nakuha ni Wesley. Hindi pwedeng gumalaw yung knight, makakain ito, and then eventually babagsak to. Isa-sacrifice, no? Hindi makagalaw yung tore kasi babagsak to, dalawa nakatutok. Ngayon, ang only way ni MBL para mag-improve, of course, ilapit yung king. Kasi pagkalapit ng king, mag-rook g8 lang yan. And then, pagka-rook move ni MBL, ayan, ito yung mali ni Wesley ng king move eh. So, hindi siya exactly mali, pero very important kasi na nandito sana yung king. Ang tamang tira daw po kasi dito, para hindi na lumayo yung king, is bishop f5 na lang. Bishop f5, oh. Tapos pag gumalaw yung tore, dito ka lang. Dito lang naman siya pwede, kasi kakainin mo to pag lumayo, di ba? Tapos bishop lang daw ang igagalaw-galaw mo. Depende kung saan pupunta yung tore. Yun ang sinasuggest po dito ng engine. Pero ang pinili kasi ni Wesley, king b5, which is equal pa rin pala yan. Kaso, hindi ka dapat magkamali sa parting ito. Kasi dito po, pagka king b5, nag-king move. Tumira ng rook h8. Nag-king move. Ayan, syempre, kailangan gawin yan. Ngayon, ito po ay completely equal. Kung ang gagawin ni Wesley tira ay bumalik sa b6. Ipapakita ko kung bakit mamaya. Unahin ko muna yung tinira ni Wesley. Minadali niya to eh. Kung titingnan nyo, 3 minutes and 35 siya, tinira niya agad yung rook g8. Natalo. Tinira niya agad yan. Akala niya persado dito or dito kasi libre yun. Hindi niya nakita yung napakagandang tira. King f6 lang. Giving up the pawn. Ngayon, eto kasi ang sitwasyon ni Wesley. Once na itulak na po ito dito, panalo na yan. Kasi tuloy-tuloy na yan. Hindi na mapipigilan yan. Ngayon, ang tanong, coach, libre ba tayo kainin? Kinapture po ni Wesley yan using the bishop. Alam niyo kung anong reason bakit losing? Dahil dito. Ayun. Hindi ka makaangat dahil may tulak. Yun ang mangyayari. Kaya napilitan si Wesley ibigay yan. Nag-rook move, na-capture, nag-rook move, pero ito po ay tagilid na kasi one piece up yan plus may pawn. At dito nag-resign na lang si West. Kasi this move is coming at pag umangat yung king mo, tutulak yung pawn at mahirap na pong bantayan yan. Talaga mapopromote at mapopromote. Grabe kalungkot yun. Ngayon, ang tanong, coach, saan yung tira na sinasabi mo na sana ay tabla? Dito po. Ang tamang tira nga po is king b6, tabla.
Siguro isipin nyo, coach, makaka-king move pa rin, di ba? Hindi. Kasi pag ganito palang sitwasyon, dito ka naman check. Ha? Dito lang. Maitutulak pa rin ha. Rook H4. Hindi maitulak. Grabe. Ang naging problema ni Wesley, tingin ko makikita ni Wesley yan kung may time pa siya eh. Kaso paano, hindi maitulak. Hindi mo maitulak, babagsak Tori. Babagsak na yung pawn. Grabe pala yun. Balik natin dun ha. King move lang. Allow this. Tapos pagka-check mo dito, porsado palang umangat ulit yan. Hindi, babalik ka lang. Tapos eto na yung threat mo. Wala na yung tulak. Nandito na yung king eh. Nip na yan let's say mag-rook move siya. Check. Saan ka na pupunta? Hindi na to pwede. Pag inulit pa yan sa ganitong sitwasyon, wala na. Yung tricks mo na push, wala na. Grabe ka, sayang yun mga sir. Nakakalungkot. Nanonood ako gabi, nabuhayan ako na loob. Uy, tabla pa. Kaso nung nakita ko yung oras, uy, walang oras. Tagilid na. Ano masasabi ko? Grabe talaga si MBL. Home prep na ang ginagawa ni Wesley. Alam na niyang tabla yun. Pero, talo pa rin. Talo pa rin. Iba talaga ang kiliting binibigay ni MBL kay Wesley. Masakit eh. Hindi kiliti. Grabe. Anyway, yan ang nangyari kay Wesley. Ano ang nangyari sa ibang laban? Ayan, ipapakita ko po. Sa ibang laban po, natabla si Praggnanandhaa kay Fabiano Caruana. So, ayan, pinaka-ending night lang. Gukesh and Abdusattorov natabla din, rook endgame. Pero eto yung matindi. Eto, nilalait nila to. Sinabi ninyo, nang iba nag-comment sa atin, sa video ko, na tinalo kasi ni Wesley round 1 si Bogdan Daniel Real. Wala yan, mahina yan eh. Tingnan nyo ginawa niya. Tinalo niya po si Lebon Aronian. So, ibig sabihin, malakas din, di ba? Hindi porkit tinalo ni Wesley, mahina. Hindi porkit lowest rated, wala na. May tira din yan. Chess player din yan eh. At ito naman pong si Duda tabla kay Aleresa. At ang standing nila after round 2, leading na si Aleresa solid lead. Si Wesley, second place pa rin kasi nanalo siya ng game 1. So marami silang 1-pointers yan. Ang pinakakulela si Lebon na tinalo kasi ni Bogdan Daniel Deyak. So yan po ang kabuuan ng round number 2. Sa round number 3, makakalaban po ni Grandmaster Wesley So si Duda. Yan ang ating abangan. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. By the way, dapat magla-live ako kahapon kaya lang may mga ginawa ko importante sa trabaho eh. So, mamaya, pag may time tayo, we'll go live. Ang balita ko, lalabas kami ng asawa ko eh. Anyway, muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Thank you po sa support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.